Ang sabi mga kaistorya kahapon sa balita, ipapalitan na raw si PBBM bilang Secretary of Department of Agriculture. Meaning, iiwan na niya yung posisyon po niya sa DA. Ano ho? Well, hindi naman literal na papalitan. Ano ho? Kundi ang sabi ho sa balita, may napipisil na umano si PBBM na papalit po sa kanya. Nababasa po ninyo, ano ho? Bilyonaryo po ito. Sa wakas, Marcos expected to hand over agriculture post to BFF and fishing tycoon Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. October 1, bilyonaryo.com. Tapos ito pa po, ang isa pang balita, ito latest po talaga ito mga kaistorya ha. October 2, ang sabi ho, sinampahan ng bagong kasong graft si GMA, may kinalaman umano sa Malampaya Fund. Talakayin natin mga kaistorya. Medyo interesting ngayon ang balita po. Ano ho? Isa-isahin muna natin. Unahin natin itong tungkol po kay PBBM. Palakihin ko muna. So punta na po tayo dito mismo sa ano. A babbler said Marcos believed Laurel, owner of one of the world's biggest deep sea fishing companies, Frabel, has the qualities he has been looking for in the DA secretary after holding on to the post for more than a year. Yun po ang sabi kasi President Bongbong Marcos is reportedly set to name bilyonaryo Francisco Tiu Laurel Jr. as Secretary of the Department of Agriculture. Ito lang, disclaimer lang mga ka-star. Hindi ko po kino-confirm ha na ganun talaga ang mangyayari. Ang binabasihan lang po natin mga kaistorya ay ang balita po na ito ng bilyonaryo.com. Ano ho? Kasi from the side of the president, wala pa pong confirmation. Ano ho? Antabayan na natin, doon natin malalaman pag ini-announce na po yan ng Malacanang. Ano ho? Doon natin malalaman na confirm nga. So para sa ngayon mga kaistorya, kumbaga nangangapa pa rin tayo ha. Inihahatid ko lamang po sa inyo mga kaistorya ang mga updated po na balita. Ano, nililinaw po natin yan ha. Laurel is a bosom buddy of Marcos and is one of the president's top donors, 30 million pesos in the 2022 election. Ito na naman ha, baka may issue na naman dito sa ano ha. Yung mga papaitan dyan sa gilid-gilid. Ano ha? Tanong, sino bang politiko, lalo na presidente, ang hindi po binigyan ng donasyon sa kanyang pangangampanya, yung tinatawag po na donors? Sino? Kahit nga si former President Rodrigo Duterte, meron eh. Si Noynoy Aquino, meron eh. Kahit yan si na GMA, noon, meron yan. Ano ho? Ito pang isang tanong, bakit yung donor pa? Ha? Kasi, para sa akin, mas mabuti ng isang taong kilala ni PBBM at kaibigan niya yung pipiliin niya kaysa naman sa kung sino lamang yung re-refer sa kanya na hindi naman niya kilala na personal at hindi niya pinagkakatiwalaan. Diba? Diba ikaw ba naman, halimbawa sa loob ng bahay mo, kukuha ka ba ng tauhan na hindi mo kilala at hindi mo mapagkakatiwalaan? Sa isang simpleng kasambahay nga lang, ini-interview mo pa, ano ho? Inaalam mo yung whereabouts niya, di ho ba? Lalo na, posisyon po na mataas sa gobyerno, natural, ipagkakatiwala mo yan doon sa taong personal mong kilala at pinagkakatiwalaan mo. Lalo na po Department of Agriculture po yan. Sandamakmak po na problema ang inabutan po dyan ni PBBM na nandyan pa yung usapin ng smuggling and hoarding na ina-address ngayon at nire-resolba ni PBBM. May nakasuhan na nga, di ba, sa hoarding mga kaistorya. At tuloy-tuloy pa po yun pong investigasyon sa smuggling. Ayan na naman sasabihin na, kaso, makukulong. May nag-comment na naman na papaitan. Hintayin mo, marunong ka pa eh. Ikaw na maging presidente. Ikaw na rin ang maging DOJ at NBI at Senate at Congress. Ikaw na rin yung maging hukom. Nagmamarunong. Kala mo kung sinong Poncio Pilato sa Pilipinas eh. May due process, investigasyon muna, magsasampa muna ng kaso sa korte bago may makulong. Masyado. Diba? Mga kaistorya tuloy. Marcos had previously appointed Laurel as a member of Marcos' Private Sector Advisory Council, a group led by business tycoon Sabine Aboitiz.
Si Aboitiz, naku, malaking kumpanyang hinahawakan. Ang laki po maitutulong po niyan mga kaistorya sa unemployment rate po at contribution po mga kaistorya sa pag-angat ng ekonomiya. Yung Aboitiz, ang napakalaking kumpanya po ng hinahawakan ng mga yan. Beyond the Philippines, Laurel's food empire extends to various countries such as Vietnam, Indonesia, Singapore, China, Japan, South Africa pa po, New Guinea, and the Solomon Islands. Aba, ganun pala karami ang kanya pong mga negosyo. Iba't ibang bansa din po pala. Eto, mga kaistorya, para dun sa mga masyadong advance mag-isip, yung gumagawa agad ng problema, wala pa nga yung sitwasyon. May problema na agad, ginawa na agad ang problema. Kurakot na naman. Ito, ganyan. Well, dito pa lang po mga kaistorya, sa mga negosyo po na binanggit po na negosyo ni Francisco Chio Laurel Jr. Sa tingin mo, mangungurakot pa yan? Bilyonaryo na yan. Magkano lang po ang sahod ng sekretary ng isang ahensya ng gobyerno? Hello! Kumbaga mga kaistorya, dulo lang ng kukuya. Hindi pa siya matitinga dyan mga kaistorya sa sahod na tatanggapin niya dyan bilang cabinet secretary, Marioset naman. Oo, bilyonaryo! Pagkarami-raming bansa ang kinatatatagan ng kanyang mga negosyo. Mario Joseph, hindi na mangungurakot yun. PBBM na, hindi tumatanggap ng sahod dyan. Di ba? Aanin yan, di ba? Ilang milyon-bilyon ang kayamanan ng mga yan, mga kaistorya. So, ang nakikita ko dito, kung sakali mang ito ay totoo, ang hangarin ho dyan ni PBBM at ng kanyang kaibigan po na si Francisco Chio Laurel Jr. makapaglingkod sa taong bayan at maisaayos po ang mga problema na kinakaharap ngayon dyan sa Department of Agriculture. Naku, sandamakmak ang problema po dyan sa Department of Agriculture. Natural. Hindi po yan ipagkakatiwala ni PBBM sa kung kani-kanino lang. Ipagkakatiwala po yan ni PBBM dun sa tao mga kaistorya na alam niya po na mariresolba ng taong yan ang mga problema sa Department of Agriculture. Take note kumbaga specialty po ng mga Marcos ang agriculture. Alam nyo yan mga kaistorya. Frabel, which was started by his father in 1972, is a key supplier to local canned tuna makers and exports a diverse range of seafood products to Africa. Tingnan nyo Europe, North Africa, the Middle East, and Asia. It has also moved into the processed meat business. Ganyan po kayaman ang taong yan. Ganyang kalawak ang negosyo po nila. Laurel is also the president of Agusan Power Corporation, which recently opened a 24.9 megawatt Lake Mainit hydropower plant in July, with the president himself as guest of honor. Agusan Power, a joint venture between Laurel's Markham Resources and Japanese firm Electric Power Development Corporation Latondinia J Power, plans to install 100 megawatts of floating solar panels in Lake Mainit, which is partner local company. Napakayaman pala nitong si mga kaistorya. So, hindi tayo dito magkakaroon ng issue ng ng corruption, ganito, ganyan. Hindi po. Ang gagawa lamang ng ganyang issue yung mga papaitan, yung mga isip talangka ng mga Pinoy na hindi nila, alam nila na yung ginagawa nila nakakasira sa imahe ng Pinoy. Salot ang mga yan Oo, malaya kang magpahayag ng iyong saloobin at ng iyong opinion, pero ilagay mo naman sa lugar. Sa pangdidikdik mo ng pagdidikdik, sa pagpafabricate mo na kung ano-anong issue sinisira mo imahe ng mga Pinoy. Yung dalawa dyan nasa Amerika at nasa Canada meron dito sa Pilipinas. Dati pa mga kaistorya na member po ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, chismoso na gumagawa na ng kung ano-anong issue. Anong klase yan mga kaistorya sa ginagawa ninyo? Kayo naman ay mga mas matatanda kaysa sa akin. Kung ako nga na mas bata sa inyo, alam ko na yung ginagawa ninyo hindi maganda, nakakasira sa Pilipinas, nakakasira sa imahe ng mga Pilipino. Kaya imposibleng hindi ninyo alam. Makukunat na kayo, kulubot na mga balat ninyo, baka pati talampakan ninyo, kulubot na Puti na nga ang buhok ng isa, pero chismoso pa. Chismoso!
Kasi lalaki, dating member of the Armed Forces of the Philippines, nagretiro na eh. Sus Marius, nagpapabricate pa ng mga kwento, ng mga chismis, bumabato ng mga issue sa First Lady, sa President. Mariusep, oo. Kung tingnan mo naman, i-analyze mo yung sinasabi nila, wala po. Puro naratibo, walang resibo. Yung isa, nagwagay-way lang ng papel sa harap ng camera. Di naman binuklat sa harap ng camera yung papel eh. Naniwala naman itong mga uto-uto. Para kayong mga langaw na nauuto sa amoy ng pupo. Diba? Mga ka-istorya. Okay. Punta naman tayo dito. Kaya GMA. Tatawa ako dito sa mga makukunat na makulubot na. Ay, yung isa eh. Akala ko barako, ilalambot-lambot din pala. Pumipilintik din palang daliri. Buti ba yung isa talagang alam mo na ganoon siya. Pero itong isa, halatado mong itinatago lang niya yung sarili niya nga palda. Palagay ko, alam niyo kung sino yun. Okay, tuloy. Palakihin po natin. Graft, malversation raps filed versus GMA over Malampaya Fund. October 2 po ito 2023. Ngayon lang po ito. Mga ka-istorya. Updated po na balita. Ayan yung Malampaya. So Manila, Philippines, former President Gloria Macapagal Arroyo is facing graft and malversation charges before the Office of the Ombudsman for allegedly abusing her discretion by realigning the Malampaya Fund to bankroll government projects outside the fund's intended use. So meaning, meron umano mga kaistoryang issue ng graft and malversation na may kinalaman sa Malampaya Fund na inisampang kaso laban kay GMA. Sangkot na naman si GMA. Wala bang katapusan? The charges filed by advocacy group National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated on September 28 accuses Arroyo of abusing Presidential Decree 910 and twisting the interpretation of an inadequate provision to mean that she as president had the discretion to use the Malampaya funds to whatever purpose she deemed fit. Anyway mga ka-istorya, disclaimer ulit. Hindi pa rin natin masasabing totoo nga iyan, at hindi pa rin natin masasabing guilty si Jamie hanggat hindi po siya nababasahan po ng desisyon ng korte na siya nga ay guilty Kasi presumed as innocent pa rin po siya, mga ka-istorya naman po talaga ang rule of law. NASICOR, led by the Duterte administration, Energy Undersecretary Pete Ilagan, said Arroyo subsequently regarded the law's policy when she ordered the Department of Budget and Management to use the funds for government projects on agriculture, irrigation, calamity rehabilitation, relocation and housing projects, infrastructures and transportation, among other unrelated projects. PD 910 was signed by the late dictator. Naku naman, Philistar. Thank you very much to the late dictator dahil hindi po naging komunistang bansa ang ating gobyerno na pinamumunuan ng mga grupo pong inspired po ng communist. Maraming salamat po dahil sa sinasabi ninyo, Phil Star, na late dictator Ferdinand Marcos Sr., ang gobyerno natin ay hindi po na-take over ng mga rebuilding komunista. Yan yung late dictator. Kaya sana lahat late dictator na lang. PD 910 was signed by the late dictator Ferdinand Marcos Sr., which created the Energy Development Board that was intended to strengthen energy exploration, accelerate exploration and development projects, and integrate the functions of multiple government agencies through a single government entity concerned with exploration endeavors. Utang na loob pa nga natin kung tutusin sa sinasabi yung late dictator kung bakit meron tayong PD 910, batas na nagbibigay po sa atin mga istorya ng may kinalaman po sa exploration po and exploitation po ng mga natural oil and gas deposit dito po sa bansa natin. Sana iayos naman. Minsan, subukan kaya ninyong magbalita naman ng patas na wala na yung side comment Media nga
Pero sana maging patas. In 2013, the Supreme Court is declared unconstitutional the provision of PD 910 that Arroyo allegedly abused and twisted to her favor. The decree allowed the government to enter several service contract agreements, including the natural gas project in Camogop Malampaya Reservoir, that remitted to the government a net share of 172.280 billion known today as the Malampaya Fund. Out of the net share, Arroyo disbursed a total of 38.807 billion pesos. Ang laking pera nun ha. Throughout her presidency, the Commission on Audit categorized it as improper due to non-compliance with existing law. In views of all the foregoing, respondent Arroyo should be charged with violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and malversation punishable under Article 217 of the Revised Penal Code, NASICOR's 24-page complaint. Read. Ito pang isa pang balita mga kaistorya. New graft complaint filed versus ex-President Arroyo over Malampaya Fund misuse. So totoo nga, may sinampang bagong kaso ng graft kay GMA. Kasi ito, October 1 naman ito, 2023 CNN. Ayan. Ganun din naman po. May 38.807 billion pesos din po na involved na pera sa Malampaya Fund. Yun po yun. May NASICOR din na binabanggit. Ayan o. Ito, padagdag ko lang na balita. Yung mga Chinese Coast Guard sa West Philippines, 5 days ago yung balita, ha? Tapang ni Manong Arnel Satam. Pinagtawanan lang po niya ang mga Chinese. Pinaglaruan lang po niya. Inasar lang po niya, kumbaga. si Chinese Coast Guard naman, may inflatable boat pa, ano? Ito, doon naman habol, todo harang, hinaharangan po talaga. At pagharang, bangga, yung bangka ni Arnel Satam. Pinagtawanan lang sila, pinaglaruan lang sila. Hindi ko ipi-play na yung mga kaistorya, yung literal na footage na naghahabulan sila kasi baka makapiright tayo. Anyway, napanood nyo naman yun. Ang ipapapanood ko lang sa inyo ay yung maiksing interview po kay Arnel Satam. Ito po yan mga kaistorya. I-play natin. Pakinggan ninyong mabuti ha mga kaistorya. Ito, play na natin. Hindi ako makapasok dahil sa gan. Go daw, go. Go daw, pinataboy ka? Opo. Nataboy ko. Ayaw mapasok. Dalawang nakanpunta ka, kailangan pa ko. Ibibig pata ako, bali pata ako. Manula ako, matras lang ako. Mas lang hawak ka armas eh. Hindi pa ako natatakot. Pero baka banggain pa kayo. Ayun, bangga naman. Binabangga pa tayo ko eh. Binabangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, hindi naman. Iniminura ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang mangingisda, lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Ayon sa mga mangingisda, ang pagtataboy ng China ay abala sa kanila, lalo't sagana pa naman sa isda ang mismong bahura. Parang nakakasamang loob din sir sa atin to. Tapos tinataboy tayo ng mga Coast Guard ng China. Iyon kaya naiintindihan ni kababayang senador, si Senator Robin Padilla. Mangingisdang Pinoy ang nagsabi, nakakasama ng loob dahil atin to, pero pinagtatabuyan tayo ng mga Coast Guard ng China. Sana alam ni Senator Robin Padilla na pinagtatabuyan tayo sa sarili po nating teritoryo. Kasi base sa konstitusyon natin, sa definition natin, ang EEZ natin ay bahagi ng teritoryo natin. Mga kaistorya, nakakalungkot atin yung pinagtatabuyan tayo. Yun kaya nararamdaman din ni Senator Robin Padilla, mga kaistorya. Nasa sarili po nating EEZ, pinagtatabuyan tayo ng mga dayuhang Chinese. Dayuhan sila po dyan. Kinamkam ng China po yan. Inaipanalo na po natin yan sa UNCLOS. Nirecognize po ng United Nations na atin po yan. Sana yung damdamin ng mga Pilipino, maramdaman din sana naman ni Senator Robin Padilla. Dun sa isang hearing po, mga kaistorya, sa budget po ng AFP, kung hindi ako nagkakamali, kung saan nandun po si Secretary Gibo Teodoro ng DND, lumaylo si Senator Robin Padilla, medyo mahinahon na siya doon. At kuha na yung niya. Kumbaga mga istorya, paswabe effect yung kanyang mga flow of talking niya. Paswabe.
Pasuabe. Naniniwala ba kayo ron, mga kaistorya? Ay, sa pagkakamalan daw silang pro-China. Ay, ang nakakapagtaka ron, ang napansin ko doon nung una pa lang, na siya ay nakikipagdikdikan sa mga resource persons kina Professor J. Batong Bakal, a resource person from the PCG and the AFP. Ang napansin ko doon eto lang hindi niya mabanggit-banggit na China. Hindi niya mabanggit-banggit na Chinese. Dito na naman, sa pangalawang hearing na ito na pinakita ko sa inyo sa isa kong content, hindi pa rin niya mabanggit-banggit na China or Chinese. Bakit kaya ganon, ako yung nagtataka talaga ako doon. Nagtataka ako doon, mga kaistorya. Mabuti pa ang mga mangingisda natin may balls, na harapin, makipagpatintero sa mga Chinese. Literal talagang sinisirit niya yung bangka niya. Nakikipaghabulan siya. Inaasar niya po talaga. Tawa nga lang po si Arnel sa kudo sa'yo ko. Kudo sa'yo. Kaibigan, napakatapang. Ganyan ang Pilipino. Si Senator Robin Padilla kaya, punta kaya siya dyan at makipagpatintero siya din sa mga Chinese. Kasi pumunta siya doon. Ang tanong ko roon, mga kaistro, napaisip na ako dati. May mga Chinese pa doon sa paligid. Doon sa vicinity kung saan umaandar yung kinasasakyan ni Senator Robin Padilla noon. May mga Chinese kaya? Kung may mga Chinese, bakit hindi sila hinarang? Ayun ay mga nakakapagtaka. Ang posibleng kasagutan. Ngayon, kung wala dong Chinese, di okay. Pero kung may Chinese during that time, bakit? Kung sakali hindi sila hinarang, yun ay palaisipan sa akin, mga kaistorya, di ba? Nakakalungkot kasi mga kababayan na ginagawa na lang ng mga kababayan natin, pinaglalaroan na lang itong mga Chinese. Tingnan nyo mga kaistorya. Bakit hindi po gumamit ng armas ang mga Chinese dito? May mga media po dyan nung time na yan, kung di ako nagkakamali. Takot ma-videohan, na gumagamit sila ng dahas. Takot si China, mga kaistorya. Takot. Ang sabi ko sa inyo hindi gumagamit ng armas. Tingnan nyo yung nangyari sa Vietnam. May nasaktan po doon. Mangingisda po nila. Basag ang ulo, may nabalian pa ng buto. Hindi po nila yun magawa sa mga Pinoy na mangingisda po dyan sa WPS. Takot. Sa EDCA yun. Dahil sa EDCA, alam nila, saktan nila ang Pinoy dyan. Gumamit sila ng armas dyan. Matik po, matitrigger po, mga kaistorya, yung Mutual Defense Treaty po natin sa Amerika. Malinaw po, nire-recognize po, nire-iterate, inulit na naman nga po ng Amerika sa mga balita. Sinabi ulit po nila, South China Sea, nire-recognize po nila. Totoo po yan. Yun tatalakayin ko sa inyo sa mga susunod po na video. Yung nakikita ninyo, Super Radio DZ sa Facebook po yan 6 days ago. Ang nakalagay po dyan? Yan po yung mismong footage. Na nakikipaghabulan po ang bangka ni Ariel Satam sa mga Chinese Coast Guard. Kung gusto nyong mapanood, puntahan nyo yan sa Facebook. Ayaw kong i-play dito yan kasi mga ka-story, baka makapiright po ako dyan. So tuloy tayo dito Ito karagdagang balita na lang. Sabi po dito sa politico.com.ph, libre dapat yan Marcos to LGUs stop pass-through fees on national roads or else face sanction. Kasi may mga LGU daw po na naniningil. Pera ang involved dito, yung pass-through fees sa mga national roads. Yun yung pinatigil po ni PBBM. Bakit? Vehicles transporting goods or merchandise must be able to pass through national roads without payment of certain local fees. Kung mga supply po yan ng pagkain, lalo na agri-products, kung mga gulay yan, mabilis maluho yan, tapos sisingilin. Meaning din nun, itong mga supply na ito ng pagkain, pagdating sa merkado, kumo sa mga pagdaan sa mga LGUs, may sinisingil silang fee, ang ibig sabihin po nun, dagdag po yun sa presyo
ng pagkain. Ayun ang mahirap dun. Kaya tama lang na pinatigil po yan ni PBBM. President Ferdinand Marcos Jr. has prohibited local government units from collecting pass-through fees from cargo vehicles plying national roads. Dapat talaga libre yan eh. Kasi national roads po yan eh. At eto pa, hindi maiiwasan na baka mapunta lamang sa hindi tamang bulsa. Yung sinisingil. Ay, di maiiwasan yun, mga kaistorya. Kasi paano naman mamumonitor yung mga sinisingil na yan? Ano, dapat lang, pinatigil yan. National roads yung dinadaanan, ha? Hindi po yan mga kaistorya kagaya ng INLEX at ISLEX. Cavitex, yan. Pwede kasi may mga toll gates. Ano ba naman yun? Executive Order number 41 stated that any public official or employee who failed to comply with the President Directive may face administrative or disciplinary sanction. Dapat lang may parusa. Ano ho yung lalabag dyan? In his latest move, the President sought to slash transport and logistic cost while keeping a smooth flow of goods across the regions. Tama lang, ano ho? Yung flow, yung daloy po ng supply ng pagkain mga kaistorya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, dapat lang talaga, ano, ang galing talaga ni PBB mo, ginawan po niya agad ng solusyon, ano ho. The unauthorized imposition of pass-through fees has a significant impact on transportation and logistic costs, which are often passed on to consumers. Totoo yun, pinapasa na yun ng mga mamimili kasi pinapatong po yan sa presyo natural, who ultimately bear the burden of paying for the increase in prices of goods, commodities. EO 41 read, yun nga yung sinasabi ko kanina. Ano, in the same order, the President has urged LGUs to suspend all or discontinue the collection of fees such as but not limited to sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees. Ang dami naman, may toll fees pa, may entry fees pa, or may permit fees pa imposed on cargo vehicles passing through local public roads. Dami namang sinisingil ng mga fees na yan. Ano ba yan? The President directed the Department of Trade and Industry, the Department of Interior and local government to submit reports on the compliance of LGU's guidelines, and the latest directive must be issued within 30 days. Oy, shout out kay Converge ha. Kailan nyo pupuntahan kami? Kailan kayo magpapadala ng technician? 3 linggo na. Di ko kayo babayaran. Hanggat hindi ninyo inaayos ang serbisyo ninyo sa amin, mag-a-apply na lang ako sa ibang internet provider. Baka di ninyo alam na yung isang ninyong suki ay mayroong 215k subscribers na araw-araw sana na nag-live stream kasama sa Facebook, ha? Sa Facebook page ko. Araw-araw sanang nagla-live stream, hindi makapag-live stream dahil putol-putol ang internet connection namin. Kaya nga puro po ako mga kaistorya, premiere sa YouTube. Pre-recorded video po ito na inedit na kasi nga po putol-putol. Itong ginagamit ko pong recording software po na ito din yung ginagamit ko sa live streaming. Hindi ako makapag-live stream, putol-putol lang internet connection. Kaya ginagamit ko mga istorya, recording lang. Kasi may mga part po nawawalan po mga istorya bigla ng internet connection. Hihintayin ko na bumalik ulit, saka ako didiretso na naman sa explanation at sa pagsasalita. Yung mga part po mga istorya na nakikita po ninyo dyan na nagbablock, tapos bigla akong lilitaw. Yan po yung mga part na inedit na may mga part po dyan na napuputol ang internet connection. Oo, ganun yon mga kaistorya. Sana itong si Converge maimbestigahan kayo sa Senate. Ayusin ninyo. Buo ang ibabayad, kagaya ko, buo ang ibabayad ko sa kanila. Tapos 3 linggo kaming walang maayos na internet connection. Buo ang ibabayad ko for the whole month. Isipin niyo kung gaano ka-unfair yun. Diba? Shoutout po sa mga solid po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang mga kaistorya. Muli po ako si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.